Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kababayan, ang oras 12 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Deck the halls with flowers of holly, la 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 la. Tis the season to be jolly. La 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 la. La 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 la. Yes, it's really the season to be jolly kasi nga naman nararamdaman na natin una sa lahat ang napakalamig na simoy ng hangin. Nagbabadya na talagang napakalapit na ng araw ng Kapaskuhan dahil 21 araw na lamang po ay Pasko na naman. At syempre, dahil magpapasko, inaasahan na ng ating mga may bahay ng ating mga kababayan ang paldo-paldo nilang 13th month pay. Yun ay kung nabuo nilang buong taon na sila yung nagtatrabaho. Kasi di ba kung hindi, kung ilan lang yung araw or ilan lang yung buwan na ipinasok mo sa inyong kumpanya, yun yung babayaran ng 13th month pay. So, nag-appear na ba? Wala pa. Sa atin, wala. Sirs, baka naman po. Hindi kaya naman. Hindi. Nandyan na yun. Oo, tsaka nasabi naman pero sa may paalala si Ano yan? Dole? Si Secretary Benny Laguesman. Dapat ibigay yan bago Pasko. December 23. Yung iba, December 23 nila talaga nire-release yung 13th month pay. May mga kumpanya akong kilala na ganun. And yung iba naman, medyo mas maaga. Nakabigay na ng 13th month, mayroon pang 14th month eh. Yun ang mas gusto ko. Saka may 15th pa yata. Ang sarap naman. Depende yan kasi sa kinikita ng mga kumpanya. Yes. And kung gaano ka-generous and yung we should be thankful sa mga kumpanya nagbibigay ng mga bonuses. Kasi ina-appreciate nila yung empleyado, pagsisikap ng empleyado na magtrabaho. Correct. At sa hirap ng buhay ngayon, naiisip pa rin nilang magmahagi ng kanilang kinita. Diba? At syempre, kapag mayroon naman kayong mga sobra-sobrang mga biyaya ng Kapaskuhan, maglaan naman tayo mag-share naman tayo ng mga biyaya sa mga binagyong lugar. Oo naman. Sa mga kababayan nating kapuspalad, yung mga nakita nating kahit naman na hindi naman natin talagang sinusuportahan yung mga namamalimos sa labas. Hindi naman dapat. Pero kung talaga namang kinakailangan magbigay naman kayo. And syempre, kapag tayo magbibigay, siguraduhin natin na ito ay bukal sa ating kalooban. Kasi a happy giver is also a happy receiver. Kasi meron yan sa heaven. Yes, diba? Oy, sabihin nila, woo! Feeling na naman tong dalawang ito. Ay, bakit? Totoo yun. Hindi kasi, di ba, ang pangit kapag nagbibigay ka tapos... Di ba ngayon na tinuturo ng simbahan maging compassionate? Oo, yung i-smid-smid ka. O, ito na, sakto na yan sa'yo sa daan. Kahit magkano naman yung amount pagka yung magandang pagkakabigay sa'yo. Yes, ang sarap tanggapin. Diba? At anything na may bigay in kind or in cash or whatsoever, abay malaking bagay. At yung iba naman kapag ka tumatanggap, halimbawa item, huwag yun na sabihin, sana pinera mo na lang. Praise the Lord! Hallelujah! Yes! Diba? Magpasalamat, be grateful, and be thankful. Diba? And be giving kasi nga it's the season to be generous also. Yes, tama. At dahil yan, pagmamahalan. Brother Ray! Yes, Sister Thea. RH Break Time. Ibigay na natin ang ating mga headlines ngayong araw ng Disyembre 4. At dahil maganda ang ating salubong kanina, good news din ang ibibigay ko. Dahil mga pensyonado ng GSIS ni Auntie, may tig 10,000 cash gift ngayong Kapaskuhan. 3.73 bilyong piso inila ang pondo. Malaking bagay yan para sa kanila. Samantala sa mga malalaking mga balita, PBBM inamin na tila cancer daw ang nangyaring flood control scandal. Kumpiyansang magtatagumpay ang ipinatutupad niyang reforma. Presidential son, Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos sumalang sa ICI hearing, humirit ng executive session. Dating DPWH Secretary Rogelio Singson inamin na hindi kaya ng kanyang katawan ng trabaho. Abay, 77 years old na pala si may edad na rin. Babes Singson. Kaya nag-resign sa ICI.
Vice President Sara Duterte posibleng makasuhan ng panibagong impeachment complaint sa 2026 matapos mapaso ang 1-year ban. Dalawang condominium unit ni Zaldico ginalugad ho ng NBI. May mga nakitang dokumento at sinusuri na ngayon. Balasahan sa BIR, posibleng nakaumang sa susunod na linggo. Performance review ipinatupad ayon kay Commissioner Martin Mendoza. Heto, malapit na ang bagong taon pagkatapos ng Christmas. Meron na ho mga nagbebentahan ngayon ng online ng mga paputok. Ay, sus apo, bentahan po ng online ng mga paputok na tinatawag na Zaldico at Diskaya. Totoo ba? Oo, meron na raw. Hindi yan support ha? Hindi support. Okay. Bantay sarado ng pulisya kasi bawal. Oh. Bawal ho yung mga paputok na yan. Bakit? Anong tunog? Zaldico Ko. at Diskaya. Ganyan ang tunog. Bakit ganun? Oo nga, mukhang dapat ipagbawal yan. Pero meron daw ngayon mga sikat na bentahan na bawal eh. King Kong. Naku, parang malakas yung King Kong. Saka tuna. Ba't tuna? Anong tuna? Ang galing mga paling minsan yung mga tawag sa mga paputok na yan eh. Wala na ba yung mga yung Goodbye Philippines? Ay, nanilang pa Goodbye. Saka Goodbye Earth? Nakakatakot naman yung mga bawal din yun. Oo, mga sinturo ni Judas pa nga lang, nagagalit na yung nanay ko eh. Triangulo na nga lang, delikado. Saka yung plapla, delikado na nga. Oo, ngayon mas malaki yun, di ba? Norman Mangusin. Oy, nabuhay si Norman Mangusin? Wala sila. Wala pa naman sila kay. Also known as Francis Leo Marcos. Si FLM? Di nawala ng LTO na makapagmaneho. Lisensya suspendido. Tanungin natin kay Lakay. May mga video kasi siyang inilabas na hindi siya naka-seatbelt. May violation. Tapos ano ba ibang mga violation niya? Ayun. Driving under the influence of what? I don't know. Mindless driving. Under the influence of being an influencer. Of no consciousness. Samantala naman, LPA sa loob ng parisanahong bagyo, posibleng maglandfall sa Eastern Visayas o sa Dinagat Islands, 7 lugar na sa signal number 1. RH Break Time! Yan ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Aabot sa 3.73 bilyong piso ang ipinalabas na podo ng Government Service Insurance System bilang pamasko sa mga pensyonado. Ayon sa GSIS, nasa 611,672 eligible pensioners ang makikinabang sa cash gifts na katumbas ng kanilang isang buwan na pensyon o di kaya ay 10,000 piso. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na kasama sa biyaya ang mga tinatawag na pro-rate pensioners at ang mga nagretiro sa ilalim ng Republic Act 7699 o ang Portability Law. Ipinaalam ng GSIS na ang cash gifts ay automatic kung ide-deposito sa GSIS ATM accounts ng eligible pensioners. O, antiha! Baka naman! Ako nang mamamas ko ngayon. Pila na tayo, pila na. Pila na sa ATM. Oo, 10,000 malaking ingat bagay. kayo ha. Pag ganitong Pasko, may mga nakaabang sa mga ATM machine. Huwag kayo mag-withdraw sa mga ATM machine na walang katao-tao o halos hindi binabantayan ng mga security guard. At saka yung phishing, di ba dyan minsan na, akala mo, hindi lumabas yung pera, yung pala inipit lang dun sa machine, tapos may ibang nakaabang. Yes, ako nabiktima na ako niyan eh. Totoo. Yung may mga nilalagay na ruler. Oo, tapos hindi lumalabas yung cash. Nag-dispense pala, pero hindi mo nakuha. Hindi mo nakuha. Nabawasan yun. Magkano sa'yo? Secret. Malaki-laki yun na. Di naman. Panggastos. Panggastos. Pinasalamatan ng Philippine Coast Guard si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aproba ng pagtaas ng base pay at subsistence allowance ng kanilang mga uniformadong miyembro simula Enero taong 2026. Ayon po kay Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab, makatutulong daw po ito sa moral ng kanilang mga tauhan na nagbabantay po dyan sa West Philippine Sea at sa pagtataguyod po ng kanilang pamilya habang ginagampanan po ang kanilang tungkulin sa bayan. Bukod dito ay nangako rin ng Philippine Coast Guard na magpapatuloy ang mabilis at maasang serbisyo sa malawak na katubigan ng ating bansang Pilipinas. Samantala, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakararanas ang bansa ng
napakahirap na panahon dahil sa flood control scam at inihalin tulad ito sa isang cancer na kailangan ng major surgery para mawala. Humingi ng paumanhin ng Pangulo dahil sa paghihirap na pinagdaraanan ng taong bayan, subalit binigyan diin na kailangan gawin ng mga reforma. Kumpiyansa naman ito sa katatagan ng mga Pilipino at naniniwalang mabilis tayong makababawi. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. I am sorry that the people suffered because of it, but it had to be done. Otherwise, we would do things the same way that we have always done. The things that we have discovered that have been being done for the last 3 decades will just continue. So we have to go through the pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we are Filipinos. We may be bleeding now, but we will also feel very, very good. Tiniyak ni Marcos na magpapatuloy ang administrasyon sa kampanya laban sa pang-aabuso at entitlement at handang magtrabaho 24/7 para maisakatuparan ng mga kinakailangang pagbabago. Samantala, din naman Independent Commission for Infrastructure member ni-resigned ICI member Rogelio Singson na hindi lang kalat na Malacanang ang flood control mess kundi ng buong Pilipinas. Sa isang press briefing, sinabi niyang hindi naman ito mangyayari kung hindi nagsabwatan ang ilang mga opisyal na mga ahensya ng gobyerno kabilang po ang pinamunuan niyang DPWH. Ginawa ni Singson ang pahayag ng hinga ng reaksyon sa sinabi ni Congressman Edgar Erice na naramdaman umano ng commissioner na ginagawa ng punching bag ang komisyon at baka maakusan pang washing machine kaya siya nag-resign. Nagpahayag din siya ng sama ng loob at binanggit ang flood control master plan para sa 18 major river basins na sumasaklaw sa 63 probinsya sa buong bansa. Hindi naman kalat lang ng Malacanang ito, no? Kalat ng buong Pilipinas. I mean, this will not happen without connivance of several offices, no? Including the agency where I served for 6 full years. No? Kaya ako nalulungkot. No? And I keep repeating, even today, I will repeat it again in front of all of you. The total master plan for flood control for the 18 major river basins. Kala nyo 18 lang yon. But the 18 major river basins cover 63 provinces nationwide. Ayon pa kay Singson, 1.7 trillion pesos daw po ang pondong nakalaan sa flood control projects na nakalipas sa 10 taon mula noong 2016. Sa lagian niya ng budget allocation, may implementa sana ang master plan sa major river basins na nasa 800 billion pesos hanggang 900 billion pesos ang halaga sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Those 18 major river basins could have been implemented over a 3-4 year period for only 800 to 900 billion pesos. Hindi pa sa kasamaan loob natin dun. Kalahati lang mansanan yan, ginamit nila ng tama, di nasolve yung problema on flooding. Yan po mga kaibigan, si resigned ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. My 77-year-old body cannot take it anymore. Ito ang sinabi ni Independent Commission for Infrastructure member Rogelio Babe Singson matapos ang kanyang irrevocable resignation. Ayon kay Singson, labas-masok siya sa ospital. Sumasalang sa medical workout at sa kauna-unahang pagkakataon, pinaiinom na siya ng maintenance medication para sa puso, mataas na blood pressure, cholesterol at iba pa. Anya, hindi rin sanay ang kanilang pamilya sa grabeng stress at security para sa kanilang kaligtasan. Nilinaw naman ni Singson na walang political pressure at wala silang natatanggap na security o death threats. Bagamat irrevocable ang pagbibitiw, nangako ito kay ICI Chairman Andres Reyes na available siya sakaling kailanganin pa ng komisyon ang kanyang serbisyo. Narito ng muli si Singson. Because of the stress, my 77-year-old body cannot take it anymore. That's the other half of the situation.
I've been in and out of the hospital. I just came from a medical workout this early. So, alam niyo na, pagka nag-medical workout ka, jeta ka ng 10 hours. No? Maaga kang magigising. Blood extraction. This is the first time in my life that I've been asked to take maintenance medication for heart, high BP, high cholesterol, high creatinine, name it, everything is red flag in my body. So please try to understand that it's not that I don't want to serve. It is just that my body and also the stress on my family, we are not used to this heavy stress, including heavy security for the family's safety. Samantala, umapila naman si Resign Independent Commission for Infrastructure Commissioner Babe Singson sa Kamara at Senado na bilisan ng pagpapatibay sa panukalang magpalakas pa sa komisyon. Sa isang press conference, sinabi ni Singson na walang sapat na kapangyarihan ang ICI para mapabilis ang mga dapat nilang gawin. Dahil po dito, umasa naman ng dating kalihim ng DPWH sa ibinigay na commitment ng mga mambabatas na pagtitibay nila ang mga panukala bago matapos ang kasalukuyang taon. What we wanted to convey was ICI as it is today does not have enough powers to be able to execute as quickly as we can what we need to do. And that's why I am appealing to members of Congress, both the House and the Senate, ipasa nyo na yung IPC, or Independent People's Commission at the Senate level, and the ICAIC, which is at the lower house version. They committed that they will pass it before the end of the year. So hopefully by the end of the year, you will now have a much stronger independent commission with proper powers and authorities. Muli si resigned ICI Commissioner Rogelio Babe Singson. Sa iba pang balita, patay na umano at wala ng kredibilidad ang Independent Commission for Infrastructure. Ito ang naging pahayag ni 2nd District of Caloocan Congressman Egay Erice sa panayam sa damdaming bayan tungkol sa pagbibitiw sa pwesto ni dating DPWH Secretary Babe Singson sa ICI. Kini-question ni Erice ang magiging pag-usad ng investigasyon sa ICI dahil mawawala na ang opisyal nitong expert o may kaalaman at kasanayan pagdating sa mga infra project ng gobyerno. Para kay Erice, mahihirapan ng maniwala ang sino man sa ICI ngayong wala na sa komisyon si dating Public Works Secretary Singson. Narito ang pahayag ni Erice. Sa opinion ko, dead na yan. Dead na? ICI, Allah, dead on arrival na? Patay? Dead on arrival. Zero credibility. Kasi si Secretary Babe Singson, bukod sa kilala naman niyan pagdating sa integrity, was able to reform DPWH. May alam sa kalakaran sa DPWH bukod sa technical knowledge. So, kung wala na siya, imagine they will be investigating 23,000 projects mula 2010 hanggang 2025. Yan yung mandate ng ICI. So, paano gagalaw yan? Samantala naman sa ating pa rin po mga balita, nainiwala naman si Senador Sherwin Gatchalian na malaking kawalan sa Independent Commission for Infrastructure ang biglang resignation ni dating DPWH Secretary Babe Singson. Ayon po kay Gatchalian, kilala si Singson para sa kanyang integridad at technical expertise sa mga infrastructure project ng gobyerno. Kaya para sa senador, kinakailangan mabilis na makahanap ng kapalit na kapantay ng kapasidad ng dating kalihim ang ICI para hindi madiskaril ang momentum ng pinasimulang investigasyon ng komisyon. Idinahilan naman ni Singson sa kanyang pagbibitiw ang matinding stress sa pagtatrabaho sa ICI lalo sa 77 taong gulang na. Magugunit ang naging mahaba naman ng ligawan bago pumayag si Singson na maging kabahagi naman ng ICI. Ngayon matitira na lamang na opisyal ng ICI sina Chairman Justice Sandy Reyes, Rosana Fajardo at Special Advisor na si General Rodolfo Azurin Jr.
Ibibigay pa natin ang pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Vice President Sara Duterte posibleng makakasuhan ng panibagong impeachment complaint sa susunod na taon matapos mapaso ang 1-year ban. At 2 condominium unit ni Zaldico ginalugad ng NBI. May mga dokumentong nakuha, susuriin. At ang matalik na kaibigan. Matalik ba na kaibigan ni Lakay? When? Abay, nakatutok din ngayon dyan si Sir Els Bartolome. Sabi niya, awan nila kay. Awan na. Gayom nak. Ito na nga. Bawal o binawalan ng LTO na makapagmaneho dahil lisensya suspendido. Allah. At ito po mga kababayan LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility, isa nang ganap na bagyo at posibleng maglandfall sa Eastern Visayas o sa Dinagat Islands. 7 lugar nasa signal number 1. Antabayanan po ang pabibigay ng iba pang detalye maya-maya lamang. Ang oras, 33 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang oras na yan. Pilipinas, ang oras 40 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon at oras na para Christmas is just around the corner. Yay! It's just around the corner at ang ating Santa Claus ay talaga namang mering-mering mamigay ng kanyang papremyo para sa maswerteng mahuhuli na nakatutok sa ating himpilan at nakikinig nanonood sa programang Break Time kasama si Thea Petro Corpuz at Racy Bayan. At nandito na nga po sa Malate, Maynila ang live na si Kyle Bullas para sa ating Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Napakadaling sumali. Makinig lamang sa Deezer H Radio o manood sa Deezer H TV. At kapag nakiempohan kayo ng aming Deezer H Roving Reporter, instant 1,000 pesos at MX3 gift box ang mapapasa inyo sa Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. At narito na nga sa ating linya, Kyle Bullas. Hello. Santa Kyle. Magandang hapon, Miss Thea Lakay Ray. Dapat naka-Santa Cap ka na. Oo nga. Sabi ko pa naman ang ating Santa na mamimigay ng kanyang pamasko na bukas si Kyle. naka-Santa Cap ka na. Oh. Medyo mainit pa para mag-Santa Cap. Kasi naka-jacket ka. Naka-jacket ka eh. Oo, nakawa mo jacket pero ayaw mo mag-Santa hat. Pakita mo yung sexing katawan mo. Ayan, nandito nga tayo ngayon sa Barangay 720 at ang isa sa maswerte nating naispatang nanonood at nakikinig sa Deezer H ay isa sa mga barangay tano dito mismo sa Malate, Manila. Lalapitan ko ng ating winner. Kuya, magandang hapon. Live tayo sa Deezer H. Ano pong pangalan? Eddie De La Cruz po. Ano po? Eddie De La Cruz. Ayan, si Kuya. Eddie. Sa ngayon po, sa tricycle ako. Pagdating ng gabi, nag-duty pa ako sa barangay. Ayan, sabihin mo ngayon sino yung matagal mo nang pinakikinggan sa Deezer H? Pinakamatagal ko na si Jutaro, si Racy Bayan, yan po. Salamat ha. Bigay mo na kagad. Bigay mo na kagad, Kyle, ha? Sila kay Deo. Wow. 1,000 pesos. 1,000. Tatlo ba yun? Kyle, 3 yung tao dyan. Tingnan mo ha. Birthday niya ngayon. Ay, happy birthday, Kuya Happy Eddie. birthday, Kuya Eddie. Ayan, isama mo na sa pinapanood mo si Miss Thea Petro Corpuz, ha? Ilan taon si Kuya Eddie? 60 na po. Uy! Araw na Sarado 60. Yay! Wow! Makakatanggap ka na ng 20% discount Life sa iyong begins at 60. Ayan, ha? Oh. Congratulations. At bukod dyan, hindi dyan nagtatapos ang papremyo natin sapagkat meron regalo tatanggap na MX3 wow gift box at mini component. Wow, may mini component pa. Wow. Ayan. Ang ganda-ganda naman ng Pasko mo ngayon. Maraming salamat po sa DCRH. At birthday. Wow. Yun. Congratulations po. Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year, Happy birthday sa iyo, Kuya Eddie. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa aming himpilan, ha? Mag-iingat ka sa iyong pagpasada, mag-iingat ka rin sa iyong pagronda. Yan. At mag-iingat ka rin sa katabi mo ngayon.
Sabi naman, Miss Taya. Mabuting tao tayo. Of course. Mamimigay pa yan. Maraming salamat kay tatay at happy birthday. At sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon, baka kayo nasusunod naman nanalo ng 1,000 pesos. Yun. Hatid yan ang Deezer H Pasko Panalo promo kasama ang MX3. Ito po si Kyle Bulyas ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasama si Santa Kyle. Santa Kyle. Ho, ho, ho. Dapat kring, kring, kring. Ganun na, di ba? Kasi kasunod natin, kring, kring panalo na eh. Ay, grabe tayo mamigay, diba? Pagkatapos natin mamigay ng pa-premyo mula sa MX3 at kay Kyle Bulyas, talagang kay Kyle galing Kambal yun. na pamasko. Wow. Oo, pa-birthday. Ibang klase si Kyle, makadikit may pa-birthday na, may pamasko pa. Yun, ha? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, diretsuhin na natin. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Dahil Paskong-Pasko na po talaga ang simoy ng hangin dito sa ating himpilan, nasa linya na natin mula sa Mandaluyong, si Melchor Golingan. Golingan mo, ha? Kuya Melchor. Ha? Ayan, bakit na-echo? Hinaan mo yung monitor mo. Tayo-tayo lang naman to eh. Nanonood ka kasi. Yun. Mas maganda ata ako sa TV kaysa sa personal eh. Sige, manood ka lang. Mas maganda ako sa telepono kasi hindi mo nakikita. Magandang hapon po, Kuya Melchor. Magandang hapon po naman. Kayo po ba, sino po ang pinaka-paborito nyong anchor ng DZRH? Dio Makalma po. Dio Makalma. Oy, congratulations! Ngayon, ito na ang mahiwagang katanungan para ikaw ay mapadalhanan ni Wina Perlas ng silangan ng 500. Anong himpilan ng radyo? Ang number 1. At kauna-unahan sa Pilipinas, number 1 sa Metro Mega Manila, number 1 sa Mandaluyong at number 1 sa puso ni Kuya Melchor Golingan. DZRH po. Kada mo, walang ka-practice yun ha. Talagang dire-diretso DZRH. Kuya Melchor. Ginalingan niya. Ginalingan mo na. Tapos ikaw pa pala yung isa sa mga 3 mago. Ay, oo nga. Di ba? Tama-tama ngayong Pasko, ha? May may component. Gusto rin daw niya ng gusto rin niya ng component. Ayun. Kyle, nagselos. Puntahan mo si Tatay Melchor. Pero wag po kayo mag-alala, Tatay Melchor. Opo, bibigyan po kayo, padadalhan na po kayo ni Wina Perlas ng silangan ng tumataginting. Salamat po. Yan, ng 5 lang ang sinabi ko, Kuya Melchor. Naku, ginadbless ako sa bawal nating kupitan. Congratulations, Kuya Melchor. Ingat po kayo. Maraming salamat. Salamat po, Manong. Yan. Syempre, hindi natin tatanong ko sana kung saan sina Gaspar sa kasi Baltasar. Akala ko si Gomez Burgos ang hahanapin. Hindi, 3 mago, 3 hari. Okay. Yung 3 bago na lang. 3 bagong mukha sa 1,000. RH Break Time. Maraming salamat dahil sa kanilang pagtutok, Lakay Ray, di ba? Tayo talaga namang nananatiling namamayagpag. Kaya thank you so much po sa inyo walang sawang pagsuporta sa ating himpilan. Salamat po. Samantala sa atin pa rin po mga balita, sumalang na si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Subalit, humiling ito na executive session. Dahilan ng kanyang abogado, posibleng magbigay ng critical information ang kanyang kliyente na maaaring makaapekto sa investigasyon kung ito'y ila-livestream. May I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Idinin pa ni Congressman Sandro Marcos na hindi siya subject ng anumang investigasyon at siya'y voluntaryong humarap sa ICI. Sa isang ambush interview bago ang pagdinig, sinabi ng kongresista na nakanda siya magbigay ng impormasyon para makatulong sa investigasyon.
First of all, I would just like to say I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Now, I will not be taking questions for now, but you have my word that after my testimony and after the hearing, I will be facing. Si Presidential Son at Congressman Sandro Marcos. At bago tayo dumako sa ating mga reports, may kapapasok lamang na balita. Nakatutok sa atin, Steve Dailisan, Marlene Alcaide, Trisha Terada, Team Dastas. Merry Christmas daw sa atin, sabi ni Eric Dastas. Mano po Ninong Eric? Oo. Tsaka mano po kay... At mga ninang. Alam mo, gusto ko makausap si Steve Dailisan in person. O nga, no? Di ba nasa ano pa rin siya ngayon? Nasa airline company? Yes. So, gusto ko longest breath kami sa kapag air, nagkataon. nasa air siya. Asia. Nasa air siya. Gusto ko yan. Nasa air siya. Maraming pong salamat sa inyong pagtutok. At eto na, dumako tayo, lumipad tayo sa Malacanang dahil si Pangulong BBM. Tiwalang walang anomalya sa mga proyekto sa distrito ni Congressman Sandro Marcos. Itatali mo ang balita, RH14, Left Narciso, Miss Left. Ms. Thea Ray, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang irregularidad sa mga flood control project at iba pang proyekto sa distrito ng anak na si House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, personal na inaalam ng Pangulo ang mga proyekto sa Ilocos Norte para matiyak na tama ang pagpapatupad ng mga ito. Malinaw rin anya na wala pang ano pa mang aligasyon o ebidensya ng katiwalian sa mga proyekto sa distrito ni Kong Sandro, kaya buo ang tiwala ng Pangulo sa integridad ng Presidential Son. Dagdag pa ni Gomez, mahalaga para sa Pangulo na malinaw sa publiko na walang ginagawang mali ang anak, lalo't may mataas itong posisyon sa Kamara at may pananagutan sa mga proyekto sa kanyang distrito. Una rito, iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na isa ang distrito ni Marcos sa nangunang mga benepisyaryo ng allocable funds ng DPWH mula 2023 hanggang 2025. Kanina ay voluntaryo ngang humarap ang kongresista sa Independent Commission for Infrastructure para daw magbigay ng kanyang nalalaman na maaaring makatulong sa investigasyon. So si Left Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Left. Samantala naman, Malacanang dapat daw mag-appoint kagad ng kapalit po ni resigned ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na kapareho po ng kredibilidad. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, hinimok ni Senador Erwin Tulfo ang Malacanang na magtalaga agad ng kapalit ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang Commissioner ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayon kay Tulfo, mahalaga nang italaga ay kapareho din ang credibility ni Secretary Singson at kung hindi sino-sino lang. Hindi naman kaisa ang senador sa mga naniniwalang dead na ang ICI matapos mag-resign si Secretary Singson. Narito si Senador Erwin Tulfo. Nag-resign si Babe Singson, kumuha din sila ng isang capable pa siguro din na investigador. Papalit sa kanya na mas na credible din, hindi yung basta-basta lang. Talagang mag-iimbestiga na walang pipiliin, walang papabuti. Questionable din sa senador ang pamamaraan ng live streaming sa hearing ng ICI. Nagtataka ito na pumapayag sila sa executive session kaya't hindi rin nakikita ng ating mga kababayan ng kaganapan sa mga hearing doon. Nagpahayag naman ng kalungkutan si Senator Lito Lapid sa pagkakadawit ng ilang kasamang senador sa mga anomalyang flood control project. Umaasa ito na mapatutunayang hindi totoo ang mga inaakusa sa kanila. Aminado si Lapid na lahat ay may amendment sa budget, ngunit sa kanya ay karamihan kung ano ang hinihingi ng mga local officials gaya ng mga municipal building at mga farm to market roads. Narito naman si Senador Lito Lapid.
Yes, sir. Kinakalungkot ko, siyempre, kaibigan natin yan, kasamahan natin dito yan. Sana mapatunayan na hindi totoo. So may mga amendments po kayong pinuha sa 2026 budget? Lahat naman meron eh. Sir, ano yung pinuha? Ano yung mga pinuha? May puro hard yung aking kamukha ng mga munisipyo. Yan, mga gano'n. Tulay. Mga local projects? Mga gano'n lang. Ang bahagi naman ng pahayag ni Senador Lito Lapid sa ngayon, Ms. Thea at Ray, patuloy ang deliberasyon sa 2026 national budget sa naisin ng liderato ng Senado ng ngayong gabi ay maaprobahan na sa second reading ang 2026 national budget. So on schedule sila, Raymond? On schedule ang Senado? Kaya ba? On schedule at yun nga yung inasahan nila na dapat within tonight ay maaprobahan ito para sa next o sa Tuesday ay maaprobahan sa third reading at hahabol doon sa scheduled bicameral conference committee sa December 11 hanggang 13. Yun. Sige, maraming salamat, Lakay Thank you, Raymond. Lakay. Balik sa inyo, Ms. Thea at Ray. Samantala, Congressman Pulong Duterte sinayang ang pagkakataon ng tumangging sumipot at humarap sa ICI. Idatay mo ang balitang yan, RH12, Milky Reganan, Manang Milky. Thea at Ray, nawala ng karapatan si Representative Paulo Duterte ng 1st District ng Davao nang magdesisyon ito na huwag harapin at siputin ang paanyaya ng Independent Commission for Infrastructure. Reaksyon to ni ako Bicol Party List Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairman ng House Committee on Public Accounts at Chairman ng House Infracom dahil no-show si Duterte sa ICI. Paliwanag ni Ridon, karapatan naman ni Duterte na tumanggi sa investigasyon at imbitasyon pero hindi maaaring i-compel o pilitin. Pero sabi ni Ridon, sa pagtanggi ni Duterte, sinayang nito ang kanyang karapatan na ipaliwanag ang kanyang sarili sa flood control projects, lalo na kung sakali magkaroon na ng referral ang ICI sa Ombudsman. Narito si Representative Terry Ridon, Chairman ng House Infracom. Kasi para naman yung binabanggit niya na no one can actually compel members of Congress to attend before the ICI. But it needs to be clear as well that he has been given the opportunity to appear before the ICI and whatever it is, a future referral to the Office of the Ombudsman involving matters concerning his district or his projects, particularly those within the period concerning the 52 billion insertions into Davao City. I think he will have waived his right to respond to the ICI on the matter. It doesn't prevent him from, of course, applying to the Ombudsman if when the time comes. Pero, of course, I think ICI will have to respect declining this invitation. But I guess for the record, it will only be him to date who has declined an invitation to the ICI. Samantala kumpara kay Congressman Duterte, voluntaryo naman na nagpunta sa ICI si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos para ibahagi ang kanyang panig matapos idawit sa flood control controversy. Ako si Milky Reganan nagmulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Samantala, NTF-ELCAC nagbabala. Yun daw pong issue ng flood control ay mari daw hong gamitin ng CPP, NPA, NDF. Ating lamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nagbabala ang National Task Force to End Local Tragedies Armed Conflict o NTF-ELCAC na baka gamitin ang nakakaliwang kinusahan ng galit ng publiko sa flood control scandal. Sa pulong palitam dito sa Campo Aguinaldo, sabi ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., nabuhay pa rin ang paghinok ng CPP, NPA, NDF kahit wala na silang natitirang aktibong guerrilla front. Tinawag ni Torres na deliberate o sadya ang pagsubok pa rin ng mga rebelde na makabalik sa dati nilang influensya sa mga barangay. Kaya bilang isa sa mga paraan ng recruitment, binanggit ni Torres na hindi malayong i-agitate ng hanay ang mga dismayado ngayon sa corruption issues. Pakinggan natin ang opisyal. We are one with you, with the Filipino people, in anti-corruption campaign. The NTF-ELCAC is one with the Filipino people, but it has to be done honestly and peacefully. Mag-iingat tayo because yun nga ang kanilang scheme is arouse, organize, and mobilize. All for the purpose of
radicalizing somebody to support the armed struggle. Ginawa ni Torres ang pahayag kasabay ng ikapitong anibersaryo ngayon ng NTF-ELCAT. Ngayong wala ng aktibong buhat ng NPA, nakatutok na raw sila sa pagpapatuloy ng barangay development programs. Ito si Edniel Parrosa, nag-ulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, Lady Chinese natakas sa kaso sa China. May Interpol Red Notice. Arestado ng Bureau of Immigration sa NAIA. Idatay mo balitang yan, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Teya at Lakay Rhea hindi nakalusot sa kamay ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ang isang Lady Chinese matapos matuklasan may Interpol Red Notice ito at pugante sa kanilang bansa sa China. Ibinahagi ni BI Commissioner Joel Anthony Biado ang pagharang kay Hao Bin, 57 anyos. Ito ay matapos tangkaing mag-transit sa pamamagitan ng Pilipinas patungong United States of America. Galing umano ng Singapore si Hao nang madiskubre sa pagsusuri sa pamamagitan naman ng Advanced Passenger Information System o APIS ng BI ang Interpol Red Notice nito noon pang 2024 sa kanyang kaso sa maling paggamit ng pondo na naharap sa maximum na 15 years na pagkakakulong na batid na 2019 hanggang 2022. Pinamantala ni Hao at ang kanyang mga kasamahan ang kanilang posisyon upang magnakaw umano ng kabuuan mahigit 977.85 million Chinese yuan o may katumbas na humigit kumulang ng 8.1 billion sa Philippine money. RH27, Nagsimakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala naman, standby sa ating mga report sa global, maging sa sports at sa showbiz. Posibleng maharap sa panibagong impeachment complaint sa susunod na taon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Congresswoman Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List, wala pa raw pong closure ang mga seryosong aligasyon laban kay VP Sara na hanggang sa ngayon na hindi pa nasasagot ng maraming tanong sa issue ng umunoy katiwalian. Baka raw po sa 2026 ay may iba pang grounds at ebidensya na lalantad para daw mapalakas ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Hindi pa siya lusot. Wala pang closure sa mga serious issues of accountability niya. Notwithstanding na divert na nga yung atensyon ng sambayanan sa kanyang mga pananagutan, gawa nitong mga issues na ito sa corruption scandal sa infrastructure projects. Pero hindi dapat isipin na lusot na yung ating vice presidente. Hindi po dapat ganon ang ating attitude kasi wala naman dapat pinipili. Yung accountability of public officers, the principle of accountability of public officers sa saligang batas natin ay wala po dapat yan pinapalusot. Si Congresswoman Leila de Lima. Samantala, ginalugad ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang condominium units na pagmamayari ni dating congressman at ngayon puganteng si Zaldico sa BGC Taguig kahapon. Sa pamamagitan ng inspection order, nakalat na mga kawani ng NBI ang iba't ibang dokumentong posibleng magbigay karagdagang impormasyon tungkol sa flood control scandal at budget insertions. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni NBI Director Attorney Lito Magno na ang mga nakuhang dokumento ay mananatiling confidential at maaari lamang ilabas sa mga case hearing. Pero pagtitiyak ng direktor, nagpapatuloy ang pagsusuri sa mga ito para malaman kung maaaring magamit bilang ebidensya sa case build-up laban sa dating kongresista na nasa likod umano ng katiwalian sa flood control projects. Narito ang bahagi ng panayam ng Damdaming Bayan kay Magno. Nilalabas lang po yan sa pag-hearing. Siguro po sapat na malaman na may mga dokumento po doon na pwede nating maberipika at ma-cross-reference sa mga binigay na salaysay at mga ebidensya pa nating nakalap sa pag-build up ng kaso na ito. Samantala naman, posibleng magkaroon ng balasahan sa mga opisyal ng BIR sa mga susunod na linggo. Ayon po kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, gumugulong na
ang performance review sa kanilang mga opisyal, kabilang na ang mga regional directors at revenue district officers. Sa panempo ng DZRH, sinabi ni Mendoza na mayroong mga kailangang baguhin sa kanilang sistema at maging sa mga gawain ng kanilang mga kawani. Kabilang po rito ang pag-streamline sa proseso ng pag-i-issue ng Letter of Authorities at Mission Order at sa kanilang mga ginagawang field unit. Ang challenge din sa taxpayer noon, if he is receiving multiple LOAs, although covering different types of taxes, na legally po pwede po naman, I'm sure interconnected po yun. So yung mga sinabit yung dokumento, especially kung voluminous, in response to this particular LOA, isasabit na naman niya dito sa panibagong LOA. So tinitinan ko ho kung maybe I'm thinking the possibility of, tingnan natin yung mga regular units ng BIR na baka maaring sila na lang ang mag-issue ng LOA at mag-conduct ng audits. So, tinitinan ko kung kinakailangang repasuhin yung mga special units na yun na nagkakandak ng yung audit. Yan po mga kaibigan, si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Sinuspende ng Land Transportation Office ng 70 araw ang driver's license ng vlogger na si Norman Mangusin o nagpakilalang Francis Leo Marcos. Ito ay matapos na mag-trending sa social media ang video na nagpapakita ng serye ng paglabag sa batas trapiko ni Mangusin. Sa viral video, makikitang gumagamit ang vlogger ng pekeng plaka, hindi nakasuot ng seatbelt at gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho, mga paglabag na itinuturing na distracted driving at mapanganib sa ibang motorista. Habang nakaalarma naman ang kanyang Ford Expedition na kailangang dalhin sa Motor Vehicle Inspection Facility para sa kumpletong roadworthiness inspection. Kaugnay nito, pinatalhan na rin ng LTO ng show cause order ang vlogger para dumalo sa hearing ng LTO Intelligence and Investigation Division sa Quezon City at magsumite ng verified explanation kung bakit hindi siya dapat kasuhan. Hindi nga naka-seatbelt. Seatbelt. Kitang-kita. Ano kaya i-roadworthiness inspection? Ano ba meron doon sa kanyang Ford Expedition? Malay mo, may problema, di ba? Ano lang, SOP yun. Okay. Samantala, binibenta na rin sa social media ang mga bagong paputok na may mga pangalang Zaldico at Diskaya. Ayon po kay PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Wilson Asueta, na monitor na nila ito online habang papalapit po ang Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Subalit, paalala ho niya, bawal daw po ang kahit anong pagtitinda ng pailaw o paputok via internet. Legal man o illegal ang klase ng produkto. Sa unang linggo pa lamang ng buwan ng Disyembre, umabot na raw po sa 10 katao ang kanilang naaresto dahil po sa online selling ng mga paputok. Karamihan umano sa mga patok na nabibili online ay ang mga produktong King Kong at paputok na tuna. Lahat na mga ganyan na basta pinagbabawal at ito ay hindi naaayon sa sa component, standard component at lumabas ito sa lalo na pag merong mga explosive component na ito ay lalong pinagbabawal. Well, meron kaming na-monitor kaya ito ay tinututukan natin. Yan po mga kaibigan, si General Wilson Asueta ng PNP Anti-Cybercrime Group. Samantala, ulat panahon, isa nang ganap na bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng Tropical Depression Wilma sa layong 625 kilometro kada oras ng silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometro kada oras, malapit sa sentro at bugsong aabot sa 55 kilometro kada oras habang kumikilos pakanluran, timog-kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Dahil dito ay itinaas na ang signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte, kasama ang Siargao, Bukas Grande Islands at Dinagat Islands. Binigyang diin naman ng Pag-asa na mayroong hanggang 36 na oras bago maramdaman ang epekto ng bagyo sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Wilma sa Eastern Visayas o sa Dinagat Islands bukas ng gabi o Sabado ng umaga. At ngayon, sa ating pong global news break time, abay Meta, nagsimulan na raw magtanggal
Ha? Pinagtatastas na ho, binabaklas na ho ng Meta ang mga 16-year-old users under. So, ano yun, from 16 pababa? Oo, mga minors. Diyan sa Australia. Sana worldwide na, no? Tama. Alinsunod sa inasang social media ban doon, nating alamin sa report ni James Galange. James? Nakairay ni Spea bago pa man niyang nasang social media ban sa Australia sa darating na December 10 ay nagsimula na ang tech giant ng Meta na magtanggal ng mga account ng ilan sa mga under 16-year-old users. Ayon sa Meta, tinatayang nasa 150,000 Facebook at 350,000 Instagram users ang maaaring maapektuhan ng panukalang social media ban. Sa ilalim ng batas, papatawaran ng hindi bababa sa $33 billion ang mga tech companies na hindi susunod. Ngunit sa kabila nito, naniniwala pa rin ng Meta na may mas komprehensibo at epektibong paraan para harangin ng mga POCMED scams na siyang sinasabing nakasasama sa mga kabataan. Para sa Meta, pwede sila maglagay ng age verification app sa mga nais mag-download, gayon din ang paghingi ng parental approval para sa mga under 16-year-old users. Matatandang ulo ng inihayag ng gobyerno ng Australia na ituruan nilang nakikita nilang solusyon para protektahan ang mga kabataan mula sa mga harmful content at online predators na nagkalat sa social media. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Samantala, dumako na tayo sa ating Break Time Sports. Pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas tutungo sa Thailand para sa SEA Games 2025. Itatali mong balitang yan, Millie Borja. Inihahanda na ng Pilipinas ang pinakamalaki at pinakamalakas na delegasyon nito para sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand, kung saan mahigit 1,600 athletes, coaches at opisyal ang ipapadala ng bansa. Sa isinagawang send-off ceremony, binigyang diin ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee na nakatuon ng programa sa Substance Over Spectacle, natampok ang interfaith prayer, mensahe ng sports officials at dagdag na benepisyo para sa national teams. Kabilang sa mga pinagkaloob na suporta ang 6,000 pesos na dagdag allowance, 18,000 pesos na Christmas bonus, specialized mabuhay miles card para sa national athletes at custom Maya Visa card para sa mga modernong financial access. Ayon kay PSC Chairman Pato Gregorio, layunin ng mga benepisyong ito na kilalanin ang pagsusumikap ng mga atleta. Nagbigay din ng mensahe si POC President Abraham Bambol Tolentino at hinikayat ang delegasyon na maging matapang sa kompetisyon. Magbubukas ang 2025 SEA Games sa December 9, araw ng Martes, kung saan pangungunahan ni na Alex Iyala at Brian Bagunas ang 200 delegasyon sa opening ceremony bilang flag bearers. Tatagal ang naturang multi-sport event sa December 20, 2025. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Millie Borja. At ngayon sa ating showbiz, ito nang inaabangan ng madla, ang kasadong Parade of Stars ng 51st Metro Manila Film Festival. Gaganapin na po yan sa December 19. Ating alamin ng detalye sa report ni Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. A new era for Philippine cinema. Yan ang tema ng ika-51 edisyon ng Metro Manila Film Festival. Pero bukod sa mapanood sa mga sinihan simula sa araw ng Pasko, isa rin sa mga inaabangan ang parada ng mga bidang artista ng pelikula, sakay ng mga nagkagandahang karosa. At kaugnay niyan, sa December 19, kasado na nga ang MMFF Parade of Stars sa Makati na siyang host city this year. Batay sa anunsyo ng MMDA, sa Macapagal Boulevard ang simula ng parada na dadaan sa Buendia, Ayala at Makati Avenue na magpapatuloy sa JP Rizal Street, A. Reyes Avenue at magtatapos sa Circuit Makati. Tinatayang tatagal ng 1 oras at 40 minuto ang 8.4-kilometer parade. Ang 8 pelikulang kalahok sa 51st MMFF ay Call Me Mother, Reconnect, Manila's Finest, Shake, Rattle and Roll Evil Origins, gayon din ang I Am Perfect, Love You So Bad, Unmarry, at Bar Boys After School. Habang sa December 27 naman, nakatakdang ganapin ang Gabi ng Parangal ng Metro Manila Film Festival.
At yan na po ang kabuuan ng ating programang Break Time. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time, Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na ang balansya ng pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. 21 days ala, Pasko na! Hey! This time check is brought to you by ACS Manufacturing.